ano man ang sabihin ng mga nasa oposisyon o yung mga kaibigan ng mga nasa sindikato ng droga, malayo sa katotohanan yun. Saan ka masulok pumunta, isa naman ang sinasabi. Walang masamang tinapay doon sa war on drugs. Ang masamang tinapay lang yung mga protector. Hindi natin alam, no? Although alam ko, ninang si Senator Risa ng isang drug lord, no? Sa Valenzuela, nung mahuli yung mga canister doon, no? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. At unahin na nga natin rito itong si Sir Jason sa muling nabuhay ang taong bayan nang magsalita itong si Tatay Digong. Yan ang wika ni Sir Jason sa na naging trending na usapin. Itong pagharap ni Tatay Digong sa kamera na purong katotohanan nga lang naman. Dagdag pa niya na dahil sa pagharap ni PRRD naramdaman ng taong bayan ang pag-asang makabangon muli ang taong bayan sa mga kriminalidad at karahasan na nangyayari ngayon under sa administrasyon ni Bangag, na kung maaari lamang maibalik na talaga ngayon na ang mga Duterte sa loob ng Malacanang. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At ang isa pang matinding revelasyon ni Sir Jason sa dito, ito pa lang si Senator Risa Hontiveros tila'y nagiging protektor ng mga mafia na drug lord sa ating bansa. Grabe naman yan. Kaya naman pala ganun na lang pinoprotektahan ang buhay ng mga kriminal kaysa sa buhay ng mga kapulisan, no? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Nabasa ko na comment dito na buhay daw muli yung dugong DDS nang makita nila sa platform sa Senado ay si dating Pangulong Digong. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin yan, na ang tao naniniwala sa katotohanan. At dahil katotohanan yung sinasabi, talagang mabubuhayan ka ng dugo because ngayon merong boses na nagsasalita para sa taong bayan, and no less than the former president of the Republic of the Philippines, no? Kaya nga sa lahat ng opening statement, talagang sumaludo tayo ng gusto doon sa mga binitawang salita ni Senator Robin Hood Carino Padilla, no? Nung siya magbigay ng kanyang panimulang ulat, no? Panimulang pananalita, dahil walang script, wala lahat, talagang galing sa puso, no? Galing sa practically he spoke. I mean, he spoke the language of the masa, no? Yung gustong parating ng simpleng Pilipino. Dahil saan ka masulok pumunta, isa naman ang sinasabi. Walang masamang tinapay doon sa war on drugs. Ang masamang tinapay lang yung mga protector. Hindi natin alam, no? Although alam ko, ninang si Senator Risa ng isang drug lord, no? Sa Valenzuela, nung mahuli yung mga canister doon, no? Yung Chinese, no? Ninang siya sa kasal. Sa larangan ba ng pagbabalita, Sir Jay, So, ibig sabihin, itong si Senator Risa Hontiveros may kinalaman sa mga mafia o protektor ng droga sa ating bansa? Grabe naman yan, Sir Jason sa. Inyo pong karanasan, malalim na karanasan, nakakita na ho ba kayo ng presidente na pinatawag sa Senado at inimbestigahan yung mga dati niyang programa? Wala, no? Actually, supposed to be, pwede namang maraming beses na tumatanggi yung halos lahat ng mga inimbita. Pero siya, wala kasi siguro siyang naisitago o tinatago, kaya ginarapat niya magsalita. At saka ang dami na kasing pagkakataon na puro mali-mali yung mga impormasyong lumalabas. And it's about time siya na ang magsalita. At saka tama siya Presidente siya noon, yung mga patakaran na ginawa niya, sa tingin niya ay angkop doon sa kanyang pagiging Pangulo, because pagdating sa ganung bagay, walang makaka-question. Siya ang presidente noon Kumbaga parang simple lang, sa Bisaya pa, pag presidente sa mo. Pag presidente muna kayo bago nyo questionin. Kasi pag presidente ka, you have to do something, and he did it. And I'm sure 87%, if not 90% of the Filipinos ang natuwa doon sa resulta ng kanyang ginawa. Dahil natahimik tayo na kami na lang, halimbawa sa Quezon City, dati-dati sinusundo pa namin yung mga anak namin babae paggabi dahil natatakot ka ma-rape o masaksak, no? Pero for 6 years, talagang kahit umuwi ng madaling araw, wala kang pagkabahala,
wala kang inaalala. Yun lang. Dito na lang eh. Pag uwi ko rito sa Davao, sa napakatahimik na barangay na pinanggalingan ko, pag uwi ko, bagong 2016, noong 2010, 11 yung pusher dito sa sa napakaliit na barangay. Gano'n nakalala ang droga noon eh. And ako natutuwa hanggang ngayon. Wala nang naglakas loob, no? Kasi ang tao rin namulat na eh. Oh, yun ang epekto noon. Ano man ang sabihin ng mga nasa oposisyon o yung mga kaibigan ng mga nasa sindikato ng droga, malayo sa katotohanan yun. Yung huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kwentuhan lang tayo ng tapatan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Considering na may mga bit-bit rin ng mga kandidato ang slate ni dating Pangulong Duterte, may epekto ba yon, Sir Jay, sa ratings ng mga allied candidates ng dating Pangulo? Kung paniniwalaan mong Okta research, walang epekto yan. No? Kasi nagpalabas yung Okta di ba? 66%, 67% yung presidente, yung speaker 61%, si Sara Dumaustos. Ang problema lang, walang gustong maniwala doon. Paano maniniwala? Number one, bumitaw ang UP. Dati, ang taas ng respeto natin dyan sa Okta. UP, Okta nung araw eh. Yung talagang very credible. Pero nung binili nung isang Crocs, yung Okta, nawala na siya ng nawala ng independence, nawala ng credibility. So yun ang problema nila actually. Meron pa silang isang survey group na ginagamit. Ang problema kasi kahit anong gawin mong sugar coating o pagpabalot, lalabas at lalabas yung totoo eh. So, ngayon, kung naniniwala sila, kaya nga doon sa isang post ko, sinabi ko, please naman, paniwalaan nyo na sila. Kawawa naman, walang naniniwala eh. Pero, the reality is, if you are on the ground, ang laking impact nung paglabas ng dating Pangulo, bagamat alam natin, may edad na siya, nakakalimutan na niya paminsan-minsan yung totoong edad niya dahil pala biro yan eh. Kasi sabi niya, ginawa pang issue yun eh. Bakit daw 73 yung sinabi niya 79 na siya. Alam mo, yan ang sinasabi natin sa 6 years na yung media na kumover sa kanya. They have never learned to appreciate or to understand the Visayan humor and hyperbole. Diba? Kanang mga pasumbingay ba, huwag ka ng istorya, bitang butbot. Sa Bisaya pa, kanang bugal-bugal, bitang istorya. Tigyo na masabtan sa mga taga Manila o sa ubang tao. Ang makasabot na Bisaya rapod. Yan yung hindi maintindihan ni Risa Ontiveros na tinotroll lang siya ni dating Pangulong Duterte. Correct. At saka si Risa naman, kahit naintindihan yan, dahil medyo ako, sorry. Sorry to say, pero nagmukhang tanga itong si Senator Ontiveros sa pagharap niya kay Tatay Digong. Sorry na lang I don't know kung anong IQ meron si Senator Ontiveros dahil alam mo, pag senador ka, tapos meron kang allowance na 3 million buwan-buwan for legislative research, bubot kalahati ka na talaga pag hindi mo naintindihan yan. Diba? Kung meron kang 3 million a month for research, and you still don't understand the psyche of the former president, then you are stupendously idiot. Diba? Opo, Sir Jay, magandang gabi. Dito po sa naging mga pahayag na sa Senado, needed pa ba na lumitaw siya doon sa Kamara at may tuturing mo ba na case closed na itong mga ipinupukol sa kanya kasi ipinupukol palagi eh? Alam mo, hindi hihinto yung mga yan kasi iba naman ang objective nila. Their objective is never for legislative purposes. Kasi tingnan mo, yung quadruple committee o kung quadcom, ang dami nang tawag dyan, may wadcom to wadcom, no? Pero ang totoo niyan, quadruple committee, 4 na committee yan, nagsama-sama. Tinitingnan ko, from all the literatures available, wala silang in aid of legislation. And you cannot conduct a business on a public hearing tapos sasabihin mo in aid of legislation, wala ka naman proposed bill na tinitingnan. Di ba?
Saksak sinago lang sila, sa Bisaya pa ba? At saka beside, no? Kung talagang may konting kahihiyan pang natitira after all the troubles, itong skandalo na nangyari the last 2 days, no? Diyan sa mababang kapulungan, they should already disband. Kung gusto pa nilang may matira pang konting respeto ang taong bayan, no, ang Pilipino sa House of Representatives, because ako sa tingin ko, if they continue to do that, this will be the worst and the most anong tawag to, nakakahiyang kongreso. Alam mo, ako 5 years old pa lang sinasama na ako ng tatay ko doon sa old yung ano ngayon, yung executive house diyan sa May Manila, yung dating kongreso. Talagang pag nakinig ka sa mga congressman noon tsaka mga senador, talagang kapita-pitagan, ka-respeto. Sa ngayon, wala. Pasensya na po, pero ako bilang magiging tapat ako, wala pong ka-respetong natitira ngayon sa akin, sa mga mambabatas. Ang dami kong kaibigan dyan, no? Marami pa akong inaanak sa kasal, pero sayang sinasayang lang pagkakataon. Ngayon, kung gusto na makabawi, tapusin na nila yan dahil wala naman talaga silang nabisto na lahat yung kalokohan nila. Correct. Lahat na lang, no? Saan ka na makakita? Anong in-AWS slave? Alimbawa na lang, para hindi na sabihin, parang paano mo sasabihin may katuturan yung Saan ka nakakita? Isang chairman ng committee tatanungin, boyfriend mo ba si Wesley? Para bang, bakit? Meron ka bang panukalang batas para sabihin na pinagbabawal ang pagkakaroon ng boyfriend ng pangalan ng Wesley? Wala naman di ba? Ang dami dyan Ngayon, kung gusto nila talaga maging tapat, palitan nila, ang imbestigahan nila lahat ng flood control project na ngayon, pati litrato lumalabas. Walang puro tambak lang, walang semento, walang kabilya. Yun, kung talagang totohanan sila. Pero, tsaka ka nakakita, magtatanong lang pag ang sagot hindi ayon doon sa gusto nila, ipapakontempt nila. Anong klaseng kagaguhan yun, di ba? Opo. Kayo rin po ba ay nagtataka bakit doon sa mga sinasabing mga involved sa illegal na droga na naging casualty sa war on drugs, yung nabibigyan ng pansin, bakit walang effort din sila para mabalanse doon naman sa epekto ng illegal na droga na for sure, hindi lang daan-libo, hindi lang daan-libo, milyon-milyon na mga buhay, mga kabataan at pamilya ang sinira nito. At kaakibat pa nito yung mga krimen na involve ang drugs, karumal-dumal na klase ng krimen. Bakit wala din silang effort na mapakinggan din natin yung kanilang mga sentimiento? Kasi wala naman talaga silang intensyon Kaya kita mo, ang una nilang pinapunta, yung mga drug lord, yung mga mamamatay tao, mga kriminal, no? Notorious criminal. Yun ang pinaharap nila. Nakabilanggo, pinaharap. Unang-una, kung tutusin mo, wala na talagang walang katuturan yan. Pangalawa, drug lord. Pinatunayan na yan ng mga authorities, Kerwin. Tapos si Mabilog nagtago. Sasabihin nila, kaya lumabas dahil natakot. Ba't ka magtatago kung wala kang kasalanan, di ba? Pangalawa, kung may kaso siya, anong nangyari sa kaso? Nasaan yung driver nung doon sa Alitagtag? Ang dami walang kaya ako iniisip ko talaga itong mga tao ito walang intensyon na malaman ng iswal, kundi they just gusto lang talaga siraan si Mr. Duterte. Opo. Siraan si Vice President. Yun na lang sa CIF yung Confidential Intelligence Fund. Sinabi na ng COA, walang problema. Certified na yan ng COA. Ano pa itatanong mo? Pangalawa, kung meron silang dapat sinumon dyan, sinabina, para magpaliwanag doon sa 125 million, it should be President Marcos. Si Bongbong. Kasi sa kanya yun may violation na nga doon sa Constitution yan at saka decision na yan ng Supreme Court. You cannot, mali yung paglilipat ng pondo, di ba? Pag tinignan mo yung desisyon ng DAP, DAP, tsaka yung sa PDAP, walang pinagkalayo yan. Hindi mo pwedeng i-juggle yung pondo
Pondo yan ni Marcos. So, dapat si Marcos ang magpaliwanag dyan sa Kongreso. Bakit niya binigay yung 125? Oh, di ba? Agree. Kasi pinainan si Inday . Baka yun talaga ang goal nila, Sir Jason, na once na naibigay itong 125 million, doon nila sisimulan ang pamumulitika kay VP Sara. Iba din kasi mag-isip mga yan na gusto talaga nila pabagsakin o siraan ang pangalan ng mga Duterte. Vice President . Ang problema nila, yung pinainan nila, matalino . Di ginawa niya tanan. Sige, gusto nyo 11 days, ipapa-obligate ko yan para magamit lahat yung pondong yan. Certified lahat. Ano sabi ng COA? Wala pong mali. Ngayon pinipilit nila may mali. Bakit? Mas marunong pa kayo sa COA. Mag-resign kayo dyan, mag-apply kayo sa COA, baka matanggap kayo. Ganun lang yun. Opo, parang kagaya din doon sa pag-question ni Senador Jinggoy Estrada, doon sa pag-iimbestiga ng noon ay naging CHR, tapos naging kalihim pa ng Department of Justice sa mahabang panahon na meron siyang kapangyarihan, meron siyang mga pamamaraan para makapagsagawa ng malalimang investigasyon, ngunit mismo sila wala silang nakuha na matibay na ebidensya na makapagtutukoy talaga kung itong si dating Pangulong Duterte may illegal na ginawa. Pero ang nakakabahala nito, dahil sa kabila noon na meron silang kapangyarihan, iginigiit pa rin nila na merong kasalanan ang dating Pangulo. Okay ba yan? Ano ba yung magiging impression niya sa taong bayan na kung ano yung iniisip mo, yun na talaga yung kumbaga, laging iginigit na dapat dumaan sa due process, pero doon pa lang sa mga pahayag mo na hanggang ngayon talagang ikay naniniwala na may kasalanan, pero hindi mo napatunayan sa mga nakalipas, lalo na nung panahon na meron kang kapangyarihan para imbestigahan itong mga sinasabi mong kasalanan. Correct. Yun nga hindi lang 6 na taon, no? Many years na. Mayor pa lang si Mr. Duterte. Ganyan na sila. Puro propaganda . It is more of a vilification campaign rather than unearthing the truth, no? Kumbaga sa English. Kasi, simple lang yan. If you have the goods, you file the case. Unfortunately, wala silang naipafile na case ever since against Mr. Duterte, no? Kasi nga, wala naman talagang kaso. Puro paninirampuri lang. Ang maswerte lang sila because the president is a practical politician. Alam niya na ano lang ito, pa-etchos lang ito, char-char lang, kumbaga sa usapang bakla, no? Hindi na niya pinapansin, no? Kaya dinadaan niya lahat sa puro kalokohan puro pabiro. Like sabi niya, death squad, yan sila, puro mga death squad yan. Puro bugal-bugal na lang ba? Kisa mamagay mo, tuugur aning mga tawhana. You know, when you become the CHR chief and then the DOJ chief, at puro ka daldal, wala ka namang pinahal na kaso, wala kang binesa. You're not even, mas magaling pa yung paralegal sa'yo. Yung paralegal nakakapag-file pa ng kaso sa NLRC, no? At yun na nga mga kababayan, narinig natin si Sir Jason. Sa ngayon naman, dumako naman tayo dito kina Miss Pam at Sir Marlon, no? Na binutata nila talaga ang mga nangyayaring karahasan under sa bangag na administrasyon na nakakayang isipin mga kababayan. Top 1 most dangerous city ang Manila, Philippines, no? Sa buong Southeast Asia, naku naman po, nakakaya naman talaga. Kung kaya naman pasadahin din natin to mga kababayan, na baka sakali magising ang mga trolls ni Bungit. Ito yung sumasalamin kung gaano ka kasinungaling, kung gaano ka katamad, gaano ka kahina bilang Pangulo. Tapos, yun pa yung Marlon, kasabay pa niyan, yung frustration din naman na nanggagaling sa isang vice presidente na si VP Inday Sara, na may intindihan mo bakit talaga frustrated ang ali, nang kanyang sabihin na hindi naman marunong magpakapangulo itong nakaupo ngayon. At huwag natin kalimutan, bago nasabi ni VP Sara, may 1 taon na, o mahigit 1 taon na nasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na isang weak leader, si Marcos, and pati naman yung kapatid niyan si Davao City Mayor Baste Duterte ay sabihin namang tamad.
ang isang Marcos Jr. Kita naman yun. Tamang-tama yan. Nabalik tayo kay Mayor Baste, sa sinabi niya na isa siyang tamad at he lacks compassion. Yes. And his lack of compassion is showing sa kanyang response time pagdating sa mga kalamidad na ganyan, Marlon. Ang mga rubber boats, dumating wala ng baha. Dahil maaaring pinatakan pa ng mga stickers naman na MR at Ako Bicol. Kaya na pending yung, Kaya yung na delivery, pending. no? Kasi naka-customize pala, Marlon, Oo. di ba? And kitang-kita kung paano dumiskarte sa isang ganitong klaseng sitwasyon ng isang Marcos Jr. na maikukumpara naman nung nakalipas na administrasyon ng Pangulong Duterte. Oo. Ang pinaka superlative ko kasing pwedeng sabihin is nakakadiri. Parang yun na, Nakakasuka, no? nuknukan na yun ng suklam. Nakakasuklam. Yan, tama, Gusto ko yung nakakasuklam. termino mo, nuknukan. Nuknukan na, talamak, Marlon, talamak, nuknukan. Tapos makakaringgan mo ang isang Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabi na mas maayos ang pamamalakad ng isang Marcos Jr. kumpara naman sa pamamalakad ng nakaraang administrasyon under President Rodrigo Kabubuhan, Roa mga Duterte. kababayan. Kaya naman pala hanggang sa Malacanang Complex ay may nahuhuling nagtutulak ng ipinagbabawal na G. Oo, di ba? Pero alam mo, Marlon, una na nilang pinagtakpan kung ano yung na champion na i-relay na mensahe ng isang PRRD nung siya ay sumalang sa Senado. Yung talagang crime rate ng Pilipinas ngayon, angat na naman. Kung meron tayong ikinaangat na sama-samang muli, yun yung dinala niya ulit tayo sa mga kapahamakan na ganito dahil naglantaran na naman, Marlon, ang mga krimen sa daan. Ibinalik tayo sa dating bangungot ng Pilipinas. Yes, no? ayun, Ibinalik bangungot. tayo dahil bumalik na naman ang kriminalidad, bumalik na naman ang mga pinagbabawal na gamot sa lansangan at kalsada. Oh, saan ba ngayon 'di ba ang Pilipinas ngayon sa mga survey na yan laging top 1, Marlon? Saan tayo top 1? Unang-una. Tayo ngayon sa Southeast Asia, ang most dangerous city ay yung Manila, Ay, Philippines. mainit. Mainit. So, ikot tayo pa. Siguro lipat tayo doon. Masisira ang schoolgirl complexion ni Ay, Pamela. hindi, wala tayong problema sa pagiging kayumangginan. Yun, vitamin C. Balik natin. Balik Saan natin. ngayon nangingibabaw na top 1? Most dangerous cities ang Ay. most dangerous city ang ang Manila. Sa Sa Southeast Asia? Asia. Ay, ito Pamela. Gosh! Ito resibo. Nakakaiyak. Yan ang resibo. Pangilan tayo? Syempre, number 1. Nangunguna? Oo, nangunguna. Wala nang iba. Manila, Philippines, di ba? Ang safe index is 35.8. 35.8. Ang crime Pero index, ang crime index na 64.2. that's times 2. Yes. Marlon, that's Yes. double, di ba? Yes. Nakakaano, And ito pa, report ng ano yan report ng yun ay isang krimen na matuturing natin, Marlon, sa mga Pilipino. ipagluksa natin ang ipagluksa natin yung multibilyong piso na basta na lang nawawala at basta na lamang binubulsa na sa halip gamitin sa infrastruktura. Pero walang ginagawa ang pamahalaan ito na para talaga sa kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Ano pa ba ang aasahan natin, Marlon? Isang VP Inday Sara Duterte na ang nagsabi na it takes more than 6 years to conceptualize a very, very good project na interconnected sa mga syudad para dito sa bansang to, and it takes more than another 6 years to implement it. And they have, if they will be true to their promise at sa konstitusyon na ang termo nila ay hanggang 6 years 3 lang, years na sila. he has remaining 3 years. What do you expect out of these 3 years? Ayuda, ayuda, ayuda? Masasabi naman natin totoo yung ayudang yan dahil lahat ng budget o pondo ng bayan ay naka-allocate sa ayuda. Marlon, wala sa proyekto ng DPWH, wala sa healthcare system ng ating bansa, wala sa kung ano-ano pang inaasahan natin na digital infrastructure na lang, At kahit Marlon. yung ayuda na yun, Pamela, Diba? hanggang ngayon wala tayong hinihingi kung meron bang nasa database ba yan
kung sino ng mga kababayan natin nakatanggap ng ayuda. Alam Hindi mo, rin naman para malinis matalas ng Baka pollution. sila-sila rin yan. Baka Sila-sila mga tao yan. rin nila. At alam naman natin, kinakatkong nila yung iba dyan. Mga ghost employees nila, Ghost di ba? employees nila. Nakakaano. Yes, totoo. Yun ang malungkot. Na, ewan ko, saan papunta tong Pilipinas, pero sabi nga ni Attorney Vic, hanggat may mga maisog na Pilipino, at hanggat may mga kababayan tayong naglalahat ng mga katarantaduhan sa pamahalaan, posible pa rin ang pagbabago. We know that. Pero naitanong mo nga saan papunta ang Pilipinas, Marlon, but Matapos lang talaga ang termino ng mga bangag, ating hindi pa lalagpasan ng mga yan. I think and I am very sure hindi ito papunta sa una na niyang pinangako nung kampanya na sama-sama tayong babangon mo. Wala na. Wala rin yung isang malaking budol talaga yung continuity, Yes. saka yung unity. Nagkaroon ng Yes. unity sa mga mafia. Mafia sa Amongst sindikato them, talaga. no? Diba? Na Mafia sa mga organized crime, mafia mismo sa mga politiko na kapanalig ng administrasyon ito. gaano naman po kabigat ang bit-bit naming mga opinion sa inyo ngayon na dapat sana nagre-relax tayo dahil meron pa tayong natitirang araw ng bakasyon bago tayo muli mag-resume At na to. mag-resume ng trabaho sa Lunes. At para sa atin, Marlon, na volunteers ni Atty. Vic Rodriguez at ng marami pang mga kandidato dyan, na iisa ang adikain na kapantay ng hadikain natin sa bansang ito. Paspasan ito, November until May. Hanggang sa mailuklok natin ang mga tamang tao, ang mga taong merong pag-asa para sa bansa, ang mga taong kinakikitaan natin ng pag-asa na posible ang pagbabago. Sabi mo ba? Change is possible. Change is possible. May mga nagpakulay kanina, Marlon. hindi ko nakita. Ayan si Marlon, lagi siya nagwo-worry sa ganyan. Oo. Hindi Marlon is very, Gusto kong very... warrior. At ayun na nga no, mga kababayan, ngayon naman dumako naman tayo dito kay Miss Cathy Binag sa kanyang revelasyon patungkol kay VP Sara na kanyang winika na hindi na tama ang ginagawa sa mga Duterte, no? Na talagang walang utang na loob itong mga pulpul na politiko na naninira sa kanila. Nalalaman ko kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita ko din, I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na, eto talagang mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, Correct. they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines.